Hello mga sisi mga tol! Welcome back muli sa aming channel. Sa pangalan ng aking kapartner na si Tolis, kami pumilihan Just Louie Ace. At syempre mga sisi mga tol, for today's video, ayan, napakatagal nating hindi nagkita-kita rin. Almost 2 months siguro. At ako may nagpapasalamat no, sa mga new subscriber ng Just Louie Ace, lalo na sa mga nagugustuhan yung videos namin patungkol sa Cyprus. Ako po ay nandito na sa Pilipinas at isa na po akong ex-OFW ng Cyprus mga sisi. Kaya hindi na po ako makakapagbigay ng kung anumang video patungkol sa Cyprus dahil wala na po ako doon at ako po ay nabibisi na po sa pagninegosyo ng ukay-ukay dito sa Pilipinas at ito po ang napili kong maging business, no? Kahit sabihin na natin ukay-ukay yan, kahit papaano is marami pa rin po bumibili ng mga ukay-ukay lan at ito ay mga original at mga branded. At syempre maganda po ang tela. Okay mga sisi, nandito na ako sa Pilipinas. Ang may share ko sa inyo no about kung halimbawang kayo man ay uuwi na ng Pilipinas. Alam ko kasi napakarami mga OFW ang ayaw talaga na uuwi. Gusto lang nila is magbabakasyon, magre-relax dito sa Pilipinas, or yung iba nga hindi naman makapag-relax talaga dahil sinusulit nila no yung paggala-gala nila, pag travel nila kasama ng kanilang mga pamilya. Totoo po talaga yan. Dahil sa tagal ba naman ng pananatili sa abroad no ng ating mga OFW. Siyempre miss na po talaga ninyo ang inyong mga pamilya, lalo na kung kayo ay may mga anak. Kung kayo man is gusto talaga ninyo na mag-for good, kailangan meron po talaga kayong ipon. Dahil alam nyo ba kung bakit ang mga kapwa natin OFW is bumabalik sa bansa na pinanggalingan nila at nagbabakasyon lang? Dahil nga po, sinasagad po talaga nilang maubos yung pera nilang pinag-ipunan para lang sa pagbabakasyon. Pero mo, uwi lang kayo ng Pilipinas para magbakasyon, di ba? Ngayon, ang mangyayari kapag naubos na yung naipon na pera, syempre babalik na naman kayo sa bansa na kung saan kayo nagsimula. So, ibig sabihin, para sa inyo, pag-abroad na po talaga yung pangunahing pinagkakakitaan. Kung halimbawang kayo man ay nasa trabaho sa mga amo nyo, wala naman talaga kayong ibang iisipin kundi kung paano ba i-time manage, no? Yung time management or i-program yung pagtatrabaho nyo sa bahay ng amo nyo. Sa dami ng trabaho nyo, wala na po kayong ibang iisipin sa paghiga nyo, kundi ang magpahinga dahil nga sa sobrang pagod. Lala na, no? Sa mga nasa Saudi. Dahil nga sa Saudi, talaga namang malalaki talaga ang bahay dyan at marami talaga ang pamilya ng mga Saudiya. Kaya ang gagawin na lang, pagka oras na ng tulog, is matutulog na lang talaga, ipapahinga yung isip at wala nang ibang iisipin. So yan po ang mga nangyayari kung bakit ang mga kapwa natin OFW is wala po silang naiisip na ibang paraan para magkaroon pa ng ibang pagkakakitaan kundi ang pag-a-abroad. Okay, pag-a-abroad, nagsimula tayo dyan. Malaki talaga ang kahit papaano kita natin dyan kumpara kung wala nga naman tayong trabaho dito sa Pilipinas. Is wala talagang kita. Unlike nga naman kung tayo nasa abroad, di ba? Every month, talaga naman. Instant na yan. Meron ako po talaga tayong sasahurin. So kahit pa sabihin natin, mag-upo-upo tayo, nasa bahay tayo ng amo, meron talaga tayong sasahurin. So hindi na natin kailangan gumamit ng sobrang stress sa pag-iisip, no? Unlike kung ikaw ay nagnenegosyo. Talagang gagamitin mo talaga yung utak mo kung paano ka nga ba kikita. Ayan, kung paano mo i-market ang iyong mga business. Kagaya ko, no? In my experience, iniisip ko talaga kung paano ko ba i-market or ititinda yung aking mga panindang mga ukay-ukay. So, gumawa ako ng page, which is ito ay Louie's Clothing. Mag-check po kayo sa Facebook, i-search nyo po ang Louie's Clothing. Ayan, at makikita nyo po ang aking page doon. At syempre, don't forget to follow my page. At syempre, paki-like na din. At kung meron man po kayong mga magustuhan mga damit, ayan, mag-mind po kayo at mag-comment, mag-message sa aking page. Ayan, so paano ko ba i-market? Gumawa ako ng page. At doon ko'y pinopost ang mga paninda ko. Siyempre, hindi tayo mahihiya, no, na ipiplex natin kung ano man yung mga paninda natin. Dahil paano tayo makakabenta kung kayo ay hihiya-hiya? Dahil sa panahon ngayon, mga sisi ko, lahat na po ay nasa social media. Lahat ng mata ng mga tao ngayon, after magpahinga, no, galing sa trabaho, Siyempre, titingin na po yan sa cellphone nila. Andyan yung Facebook, andyan yung TikTok, andyan yung Instagram.
So, sari-sari at syempre number 1 ang ating YouTube. Ayan. So, marami po talaga after ng time nila, no? Talagang nasa social media. Kaya isa sa mga tip ko, no, sa mga OFW natin na gusto na mag-for good at gusto na mag-start magnegosyo, dapat ipopost nyo po yan sa mga social media apps. Okay mga sisi, huwag po kayo mahiya na gumawa ng content. Dahil sa mga content nyo, maaaring makikilala agad ang inyong mga business. Ayan, at iisipin agad na ito palang si Louis Clothing, nagtitinda ng ukay-ugay na branded at mga original. Siyempre, hindi lang yan. Magaganda ang mga quality ng tela at mababango pa. So, walang masamang mangarap, no, na umuwi na, mag-for good na. Dahil kahit papaano mga sisi ko, kasama nyo ang inyong pamilya, lalo ng inyong mga anak. Pero kung kayo ay wala talagang kakayahan na magnegosyo sa Pilipinas, mag-stay lang po muna kayo dyan sa abroad at kumita ng pera hanggang sa mapagtapos nyo po ang inyong mga anak. Dahil, siyempre, kung wala naman po kayong kita dito sa Pilipinas, paano nyo mapagtatapos ang inyong mga anak? Mas masaya pa rin na uuwi kayo ng Pilipinas na okay na lahat, fix na lahat. Wala na kayong isipin pang gagastusin sa tuition fee. Kundi pagkain na lamang sa mga bills nyo, yan na lamang po ang iisipin nyo. And that is according sa aking experience. Napagtapos ko po ang aking anak at meron po akong vlog niyan. Sana po yung mapanood nyo yung graduation po ng aking anak. Okay, at syempre nag-for good na ako. Ito't nagsimula na ako magnegosyo at happy ako at the same time meron pa rin po ako naisip na iba pang magiging negosyo at sanay at naway, ayan, at naway kakayanin natin, ayan, manifestation natin, nakakayanin natin ang another business na itatayo natin, which is hindi naman talaga ganun kahirap, no? Basta ang pipiliin nyong negosyo ay yung alam nyong kaya nyong gawin at kaya ng isipan nyo na hindi kayo ganun ka-stress. Kasi mostly sa mga nagne-negosyo no, nai-stress sila, sobrang silang pagod yung isip nila. Ako kasi ayokong ma-stress, kailangan sa pagne-negosyo maging happy tayo. Ano ba naman yung kikitain mo pera kung magkakasakit ka? Di doon lang rin mapupunta ang perang kinita mo kung nimbawang magkakasakit ka, pambili mo ng gamot or pampahospital mo, di ba? Marami nga po nagsasabi sa akin na babalik na daw po ulit ako sa Cyprus. Ayan. At niloloko ko nga, pwede naman babalik ako sa Cyprus. Sige, pagsamasamahin nyo yung pagiging processing fee ko, padala nyo sa akin at ako yung babalik ng Cyprus. Pero mga sisi, hindi na po talaga. Wala na po talaga sa aking damdamin, sa aking isipan, ang mag-a-abroad pa. Mag-a-abroad pa. Ayan. So, happy na po ako sa kung ano yung pagnenegosyo na ginagawa ko. Dahil ngayon ako'y malaya. Ayan, wala tayong amo. Dahil kung halimbawa ikaw man ay isang negosyante, wala ka talagang amo, kundi sarili mo talaga yung boss mo. Dahil ikaw mismo ang mag-iisip kung ano yung time na magpo-post ka, ano yung time na magtitinda ka. Ikaw mismo, kung gusto mo pang matulog, bahala ka na. Pero kailangan maging masipag din tayo. Dahil kung di ka magiging masipag, ano nang kikitain natin yan, di ba? So, ang iisipin natin pagka tinamad na naman tayo, mag-iisip na naman tayo mag-abroad. So, wala na tayong katapusan sa pag-abroad. Kundi, rat race na lang yan. Ayan, so paikot-ikot na lang ang takbo ng buhay mo. Uuwi ka, magbabakasyon, gagastos ka, para sa pamilya mo, para saan, magta-travel-travel, babalik ka na naman sa abroad. So, wala na pong katapusan. Yan po yung tinatawag na rat race. Ayan. So, dapat lalabas tayo sa comfort zone ng rat race na ito. Kundi, pag-isipan mabuti habang ikaw ay nasa abroad. Pag-isipan mong mabuti, pag-aralan mong mabuti kung ano yung negosyong alam mong kaya mong gawin. Hindi yung iisipin mo, siomay na naman. Ako, saturated masyado ang siomay, mga sisi. Mag-isip pa tayo ng iba pang paraan ng pagkakakitaan para naman kahit papaano pag-uwi natin ng Pilipinas ay okay ka na. 'Di ba? So hindi ka na babalik pa sa abroad. Ayan, so palaki na lang natin ang ating negosyo at hindi tayo makapag-isip pa para magtrabaho sa ibang bansa. Ayan, so mas masarap pa rin kasama ang pamilya. Ayan, ang iba kasi mga sisi, lumalayo yung mga loob ng mga anak nila dahil matagal na nga silang hindi nakasama. Sa totoo lang, totoo po yan mga sisi ko. Kaya wag nyong hahayaan na lalayo ang mga loob nila. Ayan, umuwi po tayo at iparamdam natin sa kanila yung presence natin bilang mga magulang nila.
Pero pagpatapusin muna natin sila kung talagang hindi nyo pa kayang mag-negosyo dito sa Pilipinas. Ayan. So, mag-stay muna tayo sa abroad. May mga advantage naman at disadvantage talaga diba? So, depende na lang sa sitwasyon ng ating mga buhay. Dahil ngayon, sinasabi ko yung sitwasyon na-experience ko na ako'y nandirito na sa Pilipinas. But happy ako dahil gaya na sinabi ko, kasama ko ang aking pamilya. Ayan. So, sana kayo rin po makasama nyo na rin ang inyong pamilya at makapag-isip kayo ng magandang negosyo sa inyong pag-uwi para hindi na kayo babalik pa sa abroad. Ayan mga sisi, at syempre kung nagustuhan nyo ang ating video for today, ayan, don't forget to subscribe at syempre click nyo rin ang bell button para madali kayo ma-update sa next na video ng Just Louis. Thank you again! See you again next time. Bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.